mayong gabi na ron. Atong tunan karon may tungod sa 4 group of readings. Upat ka klase o grupo sa mga linuwas. Oo, upat ka klase sa upat ka grupo na luwason sa Ginoo nga dalhon dito sa langit. Dito ta magsugod sa sulat ni San Pablo sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 15 ni siya paingon sa 17. Ako rin ito yung ato yun di siya nga ma-idyuhan para nga mapalo up na mo siya asa siya papasa. Oo. So, mano nila sa Bisaya. Siya nga, for this we say unto you by the word of the Lord that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Kita na ko no, ang pabiling buhi sa pagbalik sa Ginoo, dili po ta mag-una niadtong nangatulog pa kay ang kamatayon o ang pagkatulog landong mo na siya. Oo, so mano ni siya, di po na ito mag-una-una, bitay buhi ita, kaya anto sa itong nilungatan. O, mano yung mga diya sa verse 16. Sa 16, ingon ko rin nga, for the Lord Himself, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ will rise first. Kaya ang Ginoo gayon ang manaog. Asagitan siya sa langit, kauban niya ang mga angel. Kunya sa pagbugyong sa trumpeta, and the voice of God, archangel, and with the trump of God, and the dead of Christ shall rise first. So, pag last trumpet, katapos ang budyong sa trumpeta, ang nangamatay diha kang Kristo, mamangon pag-una. Buot pa sa buot, ang tura pong nagsuo kang Kristo, ano po'y mapakamangon pag-una? Sabot lang, si kang resurrection po. Para na sa mga dautan, kaya mga matarong maninga, manawot. So, makita na to, dili nga pasig, pag abot ay ni Kristo, Brother Tinoy, makita na to nga, doon ay buho, nga mas after ni Jesus Christ, doon na po'y patay, ibalik niya. Na, atong ipadayon lang sa verse 20. Matod pa dire, then which we are alive and remain. O kita nga nagapabiling nga buhi, ni atong adlaw sa pagbalik sa Ginoo, shall be caught up together. With them. Kining gitang banhaw. In the clouds to meet in the Lord. In the air. And so, shall we ever be with the Lord. So, yan siya nga, o kita nga nagpabiling buhi. Boto sa mga panangitan ba? Karon mo balik si Jesus Christ, di ba buhi pa ta? O kita nga nagpabiling buhi, nga itong adlaw, pagabayangon. Upan kanila, katong patay ng gibanaw o rising sun. Aron pagsugat sa Ginoo sa hanginan. Kaya ang Ginoo, di naman mo tulog sa iyo sa iyong pagbalik. Kung ato niyo malakitan gamay sa Daniel to, kung dato ng si Kristo sa second coming, ang dato ni naman, ni ang hapos naman, ilan naman yun. Pero ang sining pagbalik ni Kristo, di naman sa mo, ato kakuan ko siya pang dato nila sa Daniel to. Sumali siya ang senaryo, doon ay rising sun, doon na living sense, na wala nakaagio kamatayon. Oo. Mauna nga, atong tunan sila karon. Ang mahitungod sa 4 groups of reading, upas man ka grupo sa mga linuwas. Kaya itong nibalaan sa una, kang Moses raman o kang Elijah. Duhara ang klase. Duhara, pero ay, doon na kayo upat. Sa grupo. Tarang na. Ano, upat. Upat ni sila.
Oo. So, dili, dahil makita na to nga si Elijah o Elias. Napod si Enoch, napod si Moses, napod si Abel. Kasi man sila nag-represent ko ng upat sa mga grupo, sa mga linuwas. Oo. Mano siya itong tunan, base sa Biblia o sa Espiritu sa Tagna. Kaya tunoon nga ang Adventist, Bible ang Espiritu sa Pisip. Oo. Kung kita mo to sa Espiritu sa Tagna, wala tay kalainan sa mga Adventist na dili mo to sa Espiritu sa Tagna. Sakto ang Revelation. So kay ang Espiritu sa Tagna ayang gamit pagpatinaw, pagpaklaro. Okay, sarayon ka. Now, sino si Elias? Doon na naman tayo background ini nga wala gini siya pag sinatig ka na tayo, di ba? Oo, gidala ni siya sa langit. Okay? So, sino si Elias? Mauni siya ang gitawag nga 35 by Elijah, ang 144,000 gitawag ng 35 by Elijah who was translated without dying. Ang 144,000 di ay mauni sila ang niresutahan ni Elijah nga gilalim ito sa langit nga samba ka Elijah na wala na kasi natiog kamatayon. Ako mapamatunan o niya kung tinuod ba. Now, dito sa Kings, 1 Kings, chapter 17, verse 1, nakita yung mga ipangbutan kita parang makita ni mo kasay kita ito mga pagbasa. And Elijah, that is by mo sa Israelita siya. Wa pa may Judeyo na, hindi sila ang panahon pag-abot sa tawag o Israelites, panahon ng Jacob, di ba? So, Elijah, that is by, who was the inhabitant, pumuluyo siya sa Gilead, and filled unto Ahab, katubang hari siya rin Ahab. As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain in this years, but according to my word. So, yang gi tagna nga walay, yamog ni ulan. Nini nga tuig. Manay yan di upad sa kanang sumpay sa talking siya kung siya sa 2 verse 8. Dungan ko And Elijah took his mantle. Sino dahil si Elias o Elijah, nung nang siya mantle. Kanang tupo ba? Tupo. Murag mo sa ato pa, murag malong ba ito? Took his mantle, gikuha niya yung kupo. Andra, yung ilukon pa. Andra, put together and smooth the water. Yang gilukot o yang lakdusan ang tubig. And they were divided. Nabahin ang tubig. Divided heater and tighter. So, that the flow, hinsa man ang to, went over the dry land. Kani ugaman, kani divide, nabahin man ang tubig. So, pagkaon ba, niagi silang duha. Kinsa man yung duha? Na isa, Elijah. Isa si Eliseo, Elisha. English pa. Oo. Iyan mo yung batang-bata, di ba? Sumpay, sa sunod, sa Revelation chapter 7, kaya nato magong pagtuon karon, na-focus po na dihapon sa Revelation chapter 7. Kaya ang Revelation chapter 7, o pinadayan kapitulo 7, ang versikulo 1, paingon sa versikulo 8, nag-ispot na siya, Brother Pinoy, sa 144,000. Biblia pa lang makasagot na kaini nga, lahi gining 144,000, lahi po ning dakong kanon. Now, sa versikulo 4 sa pinagayan. And I heard the number of them, og akong nadungog ang lumero. Kanila, kinsa nakadawat sa silyo. Kung sa kadaghan, and there were 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Asa gikan? Gikan sa banay sa Israel. So, kung makita yung nadungog, simple, masag bumol si suwan sa yung nadungog. Sa pagpalayag sa Ginoo nga, kailan masayuhan? 144,000 nga gikan sa banay sa Israel. Okay? Sumali siya, ang 144,000 gikan din siya sa banay sa Israel. Okay? Now,
kinsa maning banay sa Israel nga gisgutan. Katubang mga ancient Israelites, katong taraan nga mga Israelita. Nga dito kuha ang 144,000. Now, ngayon pa sa tinaw sa atong propetisa. Unang-una na, kagamit kayo ang sinulat sa atong propeta, Brother Tinoy. In order, you have to be purified and remain pure. Mga magpabilin ko nung nga puti. 70 Adventist must have the Holy Spirit in their hearts and in their homes. So dapat di ay ang mga 70 Adventist sa Batiking people, doon naging sila'y dito niya silang kasing-kasing sa ilang nga panimalay. The Lord has given me life that when the Israel of today, ang Ginoo naghatag kanako kahayag, mga natong propeta, sa dihay ang mga Israelinhon karon, di ang Israel of today, the seventh day Adventist. Kita na ang gitawag karon nga Israel of today. Diha doon ko ang 144,000 sa Israel of today na mao ang Seventh Day Adventist. Di na malipay ini nga diha dahil ikuha agikan ang Kung sa pagkanatin diha dahil ikuha ang malipay taon. Nga di sa kasi natin kung kamatay. Balik ang kalong din balik sa Ginoo Hesus kaya didawa pa sa dinsahe. Nagkinabuhi ta. yan. Puta ini, di pa kasi napit kamatayon. So sa buhaton sa Israel of today, humble themselves, magpaubos sila sa gulingon, hindi ka karbuso. Humble themselves before Him, di siya tubangan. And cleanse the soul temple, maglimpyo sa iyang espiritu, sa iyang kalam. From all the defilement sa tanan niya kahugawan. Kaya makukasilyuhan kong dili pa kung ka naglimpyo. From all the defilement, He will hear their prayers. Iyang madungog ang mga pag-ampo in behalf of the sick and will bless the doors of His remedies for the disease. Bot sa bot, masakiton da ining 7th Day Adventist. O yung sakit, Laodicea, init-init, bugnaw-bugnaw. Ang gusto mo sa Ginoo, Brother Tinoy, nga magmandaugon sa atong kondisyon. Dili kay magpabilin sa atong kondisyon, magpabilin sa atong kondisyon nga init-init, bugnaw-bugnaw. Pero, ang gusto sa Ginoo nga magmadaugon ta, kay ano man, aron makagawa ta sa inyo. The Lord has given me life that when the Israel of today, sila Adventist, humble himself, paubos sila kabalingon before Him and cleanse the soul temple from all the defilement. Iya dahil dunggo ng atong mga pangalyuko. So, unsa gilay ang naghinapos nga buluhaton diha sa sulod sa Seventh Day Adventist, Brother Tinoy. Mao ang dapat ikibalo nila sa Ginoo. Especially in the closing work for the church. Unsa ang naghinapos nga buluhaton diha sa Iglesia Seventh Day Adventist? In the healing time of the 144,000, diha na gikan Brother Tinoy, kuhaon sa 70 Adventist, ang 144,000, ila kay sagol patay, sagol buhi man ang atong mga links, pero hindi pa mo tuko sa kuhaan, ang saginyon sa wala sa sulatan, o sa espiritu sa tagna, kay espiritu sa tagna, mauna siya ang mupa, tinaw. Okay? Especially in the closing word for the church, Seventh Day Adventist, Israel of today, in the filling time of the 144,000 who are stood without fault before the throne of God. Sunod, will they feel most deeply the wrongs of God's people? Tinibay silang 144,000, nakadawat na ni silang sinyo tungkol kanibati sila sa lalong nga pagdati sa mga isang wrongs na din. Mga sayot sa naghangkon nga katawhan sa Ginoo. Nagyuday kay gitawag nga kana deeply, most deeply, feel most deeply mupat nga labihan mo ka kuan sa buhat bitaw sa mga
nag-angkon na mga katauhan sa Ginoo. Ito din soon we hear the voice of God like many waters. Kaya madugay, madungog na to ang tingong sa Diyos sama sa daghang mga katugigan, which give us the day and hour of Jesus coming. The living saints, buhi nga mga balaan. Kaya nila, 144,000 in number. Majus ba ganit ang in number? Eksakto, kompleto, way kapin, way kulang. In number man. Oh, you and understand the voice. Kaya 144,000 ito, makasabot sa tingog sa Ginoo. While the wicked, apan ang mga dautan, they thought it was thunder and it was not earthquake. So, ang mga dautan, sila makaiwag-recognize sa tingog na sa Ginoo. Magtuol sila nga, dalog-dog na, linog to. Sa pagbalik sa Ginoo, no? So, 144,000, kaya gituhuan nila, sama-sama pag isa to ba nito ang maray mo katong langit? Sa kinayo ba? Ano ko mga dito sila na to o kay mag-aliwit na kuno ka dahil sa langit? Wala pa nito sa langit ang 144,000. Kinaagi na ini atong ginasahon ni. Apa mo kristal si nakita niya ni sayang pananawon sa umalabot picture no? Apa na kristal si control? The galaxy of glass, it were mingled with fire, so resplendent is it with the glory of God. Has gathered the company that have, kinsan sila nga tanong company, getting the victory over the best, and over his image, and over his might, and over the number of his name, with the Lamb upon the Mount Zion, having the hearts of God. Kinsan sila? They stand the 144,000 that were redeemed among from men sila gitubos. Ang 144,000 diha sa katauhan, no? Na mga buhi. Oh, sinigay 144,000, puro ba ni nga wala sila makaanto sa langit, tungod kay kinahanglan pa ni sila nga mudaog batok sa bananap. Batok sa iyang imahe. Batok sa iyang ngalan. Oo, iyang marka, no? Kinahanglan pa din sila magmadaogon. Para sa sila magmadaogon, panahon na nasa implementation, no? Sa balaod, no? Kinahanglan mo daog pa sila, bukas sa pa sila nakaanto sa langit. These are they, hindi sila ko to, ang 144,000, these are they, which follow the Lamb wherever they go it. Maukulo pa rin sila, ang 144,000, na nagsunod sa Carmiro, isang asa, muadtok. Buta sa buta, ang 144,000, nagsunod-sunod namin dito, paatas langit, ang tukod sila. Kaya ang sunod ini, kung unsa ang presente nga kamatuuran ni sunod, isa ni Tuman, kini sila. This having been translated from ilalim gikan sa langit from among the living are counted as unto God unto the Lamb. Revelation chapter 15 to 3, chapter 14 verses 1 to 5. Great controversy na siya, mabasa na ito. So, sini sila, ilalim ni siya, gikan sa yuta, dinala sa langit. Diha sa mga buhi o ginoo na counted as first fruits unto God and unto the Lamb. Inunahang bunga ang 144,000. Kung magisgotag first, kung isikan, na ikaduha, para sa nang yung tag first honor. Isikan honor. Oo. Doon pa sa mga ikaduha. Nga panon. Oo. Kaya tinimag kong 144,000 ba dito no, sa lakto guys, siya mauni gamiton sa Ginoo. Special company ni siya, nga mauni gamiton nga mulaw try mo mensahe ni siya, aron magkuha ang dako nga panon, mangko ang great multitude. Na sa video ni, Elmer Wilson, katong presidente sa 70 Adventist sa tibuok libutan. Wala na ako nabutan dahil, pero ba, cellphone, may video. Nga, masabot din na to, nga lahi yun. Yung di pasabot nga, ang 144,000, maunay gamiton, aron makuha ang second fruit, nga mao ang great multitude.
Oo. Padunggon pa kana. Sige. Pero was Biblia. Ha? Was Biblia na. Ha? Ito lang sahod ko sa Biblia. Kaya, doon mo lang share ko practicing ng ta. Here on the field of glass, the 144,000 nagbarong in a per square. And they were all clothed with a glorious white mantle. Kani ko nung 144,000, gibisnihan ni siya mahimayaon nga puti nga manto. Oh, niya. From their shoulder to their feet, was one takas nga mga tupo or mantle. Doon na sila mahimayaon nga puti nga mantle. Sunod. Elijah. May siya man ang nag-represent 144,000. Elijah was a type, siyang tipo of the saints, yantong mga balaan who will be living on earth at the time of the second advent of Christ. O sa po na to, si Elijah mo ang tipo sa mga balaan, kinsa nagpabiling buhi diya sa kalibutan sa panahon sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. So, tanan ay nga nagpabiling buhi sa pagbalik ni Kristo, nga diha sa Iglesia, Seventh-day Adventist, siya ang, diba, 144,000, diya kung kuha sa church. Ito lang gibasa kayo na. Diha, ni siya, si Elijah, siya ang tipo sa mga balaan nga wala sinatiog kamatayon sa pagbalik ni Jesus Christ. Siya ang nagrepresentan. Mabasa niyo na to diha sa 1 Corinthians chapter 15 verses 51, 52. It was as representative. Ganyan, it was as a representative of those who will be. So, those translated that Elijah. So, kung ko nung 144,000, sama po nun siya kang Elijah, nga wala po nakasinatio kamatayon. Kung si Elias, wala siya kasinati kamatayon, idala niyo sa langit, maupo ng 144,000. Mamay din mo, no? It was as representative, kaya representative ba si Elias sa 144,000. Mamay din niyo sa ibabaw. Elijah was a type of the saints who will be living on the earth at the time of the second advent. It was as a representative of those who will be those translated as Elijah. Sunod. Elijah who had been translated to heaven without seeing it. Si Elias, ilalim dito sa langit nga, wala nakasinati o wala nakakita o nakasakamtam o kamatayon. Represented, nag-representa siya ni Antong kinsa nga buhi diha sa kalibutan sa ikaduha nga pagbalik ni Kristo. At who will be killed in a moment, in a twinkling of an eye, at the last stop. When this immortal must put on immortality, and this corruptible must be put on incorruptible. We start with this 421 paragraph 4. Ano ng panahon na nga, i-change ang atong corruptible nga lawas into an immortal nga wala na kamatayon nga lawas. Yan ang panahon. Mapa ng panahon na, no? So, si Elijah ang tipo sa mga balaan sa paabot ni Kristo na wala ni agi o kamatayon. Kung si Elias, doon na siya ay puti nga mantol, no? Puti nga po, mausap ang 144,000. So sila ang nagrepresentar sa 144,000 si Elias. Kung si Elias, wala kasi natin kamatayon, gidala nito sa langit, ikuhan siya sa karwahe, gisak daw, pinagi sa karwahe, kinukong 144,000, lalinon po na siya dito sa langit, lagi po sinatilo
kamatayon. Mauni sila ang Gawa ka na kung kapag sa napay na ka na kauban na wala lang matay. o na May pa. ay daghan. Ato na masabtan niya. Yan ang wala. So, ato tanaw na ilig na may daghan mo na isunod. Nato, kanto. Dili na po tang ilok. Natututanan niya si Elias, dilalin sa Panginoon sa langit. Nagsakay siya o karwahe. Sino si Enoch? Asa mo po ka si Enoch nagrepresentar? Enoch? Kung sa pag-isakyan ni Enoch, pag-anto sa langit. Kaya gitang man sila makaagi kamatayon. Dito sa Hebrehanon 11:5, bait-bait, pinaagi sa pagtuo. Si Enoch, dilalin, translated that vision na silip. Dilalin siya sa langit, aron siya dili makasilati o kamatayon. And looks not pa, wala siya ikita. Because God has translated him. Before his translation, he had testimony that he pleased God. Napamatod-ad siya na nakapahikot. Siya sa sure. Sunod. The Lord loved Enoch. Because he steadfastly followed him. Nagsunod yun din siya. And abhorred iniquity, naglikhayin siya sa pagkadautan, and earnestly makugihon. Yan nagapangita sa langit nun nga, kaalam or heavenly knowledge. Muna ato rin tingaon, no? Ako ba ba? Dili kay kalibutan nun nga kay galo. That he might do, aron iyang mabuhat ang kabubuton sa Diyos. Perfectly. He to unite himself is still more closely to Christ. He first reverence and adore. God would not permit Enoch today. Ang Ginoo wala nagsugot kang Enoch nga mamatay. As other men. But sent his angel to take him to heaven without sin. Sunsay yung sakyan? Sakgaw na dahil sa hindi. Bilangan na siya sa kaya. But he sent his angel. Ang Ginoo nagpadala og mga anghel. Aron may nagdala niya dito sa Gidaw dito. mga anghel eh. Ang lahit pa ni siya ni Elias kasi Elijah sakay man siya karwahe. Pero si Enoch, anghel man. Angel. Now dito pa, sunod ni slide. Then I was taken to a world which had 7 moons. Doon natin kalibutan, na 7 kabukbulan. Di ba, ang kalibutan ko ano man siya, kani atong planet Earth, usara man siya katulpok, kalawakan kay, yung agbaya kay ang universe. So, gidala siya sa iyang pananawon si sister wife, dito sa kalibutan, nga doon ay 7 ka, buwan. There, I saw old Enoch, yung nakita din siguro na si Enoch, yun siya sa kalibutan, nga doon ay 7 ka, bulan, who had been translated siya sa gilalin, on his right arm, he bore a glorious path. Dahil sa iyang tuong kamot, doon ay sa ibibigit nga, palmira. Palos palmira. And on its lip was written victory. Dahil sa iyang kamot, adon, sa katulang gigulitan niyang palos palmira, na may mga dahon. Nga matang dahon, doon ay nakasulat nga, victory, kadaugan. Mabasa niyo na ito sa early writings, 39 paragraph 3. Pagkita na nga, ako din ito yung nasyang video kay parang mapaluap niya. Kung kinsa man tong pwede po niya, yung ba nga mabot sila ngula-ngula, ito nga, doubt sila, asa di ko nga, sila nga, sa simple surad man na, di man nakailingon. Huwag yung kusukan, nagamit ang simple surad. Nasulat sa nabigyan. Nandito, wala ko kung ano, mabita ng kampante di ka ay ko nga, kung atubang nila, kampante kay kumutudlo nga Bible ang Spirit of Prophecy rin akong dinala. Kaya kung kinipang akong ditong gamit na mga slides
dili pa rin sa Seventh Adventist. Dapat, mahadlo ko. Hindi ka pansinan ko. Ito na gusto din ako, bidyuhan yun, matang presente, para nga, nag-i-ebidensya. Para mawala ang luha-luha sa huna-huna sa tao. Writing 39 paragraph 3. Okay? Dili na ta sa Revelation chapter 9. Sa lahi na ni nga tanon. Oh. The great multitude sanctified by Enoch who was translated without dying. Sino po na yung dako nga panon? Wala po ni kasilatit kamatayon. Oo. Wala po ni sila kasilatit kamatayon. Sino? Kung ang 144,000 wala kasilatit kamatayon, asa po sila gikan? Sa Israel of today nga mao ang Edisya Adventista ng Timonia. So, asa man po nilikuha ni dakong tanon? Matmang na karon. Kaawan man ko na ang 144,000 maura po ang dakong panon. Yeso po sa kong karon. Oh, ito bukot lang oy. Man nga tayo pagsuon ini nga suyito. Dili na ta sa pinagayang Kapitulo 7 versikulo 9 kaya ako ingon gay na kung basahon din mo ang Bible gikan sa chapter 1 sa Revelation paingon sa verse 8 naghisgot na siya mahitungod sa 144,000. Pagka mo si versikulo 9 nga siya after this human ini nadungog man niya 144,000 yung nadungog human niya na ang after this I believe akong nakita ang Lord a great multitude. Kung sila nakita ang dakong siya panon which man could number na wala di tao nga makaiyak. Ay, mayroon sabi ang 144,000 maiyak man. In number, exact number, no more lumi. Way kapin, way kulang. Kung yung in number, exact number na siya. Oo. So, ang great multitude, dili maiyak. So, Biblia palang karo na kayo nga lahi ang great multitude. Lagi ang 144,000. Hindi ko kaya ang kissing mo sa tutor. Lagi ko sa bebo. Latin Tisnino sa pagsulod ang nagadungog dapat mga ministro. Kung sa mga po ilang pasihan, dapat na i-present gaunana. Pero tanaw na to. Sa isang observaban, di man di ko ako itong dibasa, mamito na nga. Ako yung lagi mga slide, diwa na to, parang doon nag-i-feeding siya. Lagi gikan sa Israel of today, nga mo ang Seventh Adventist, ang 144,000. Kani sa bebo dito, asin na yung kahikasan. That's a very good question. Hindi ko kinatang pangutan na Brother Pinoy. Bakit mo ito? Una nga niya slide mo ito ba? Verse 9, saan mo ito kasibigan? Wala na, nagpinamagsawan. 144,000? Depende at hindi. Okay, wala siya nabilog. Itong tanaw na. Kaya exclusive man itong 144,000, diha man itong kuha sa hindi siya. Hindi sila, wala ni sila. Wala sa gita po. Wala ni nanisip gawat. Ako tanang ko tinuod ba? Ano pa kami? Oh. Resulta ni sila panahon sa driver de Pinoy. Mo nagdi ko ni Dirty Wilson. Dahil, after this, I beheld. And lo, after it was fulfilled, dako ka pa nun, which no man could number. Dili mahit, sulahi siya. Ang 144,000, maihap, pero ang great multitude, dili maihap. Walay tao nga makaihap. Of all the nation, at kasingitan, of all the nation, children, people, ang tangs, at kasingitan sa tanang banay, tinulungan o katauhan. Pero ang 144,000, of all the tribes of the children of Israel, who are the Israel of today, the Seventh Adventist. So, lahi ang 144,000, lahi ang great multitude, kaya ang great multitude, ikuha sa banay tinulungan o katauhan. Wala na ko nabutang dire, nga gingon ni Sister White, nga mabutang panahon, during the outcry, nga daghan ang makabik, diha sa Protestant, diha ang large number makuha dito sa Katolik.
Makita diya na po, ma'am, nai-relate. Nagkan ka bang mga putan diya? Matinig anon. Hindi ang nagdagan kasi yung kanero. What? Gawas pinig at tuwin. Correct, ma'am, nga. Sakto ginaamin. Hindi pa tingnan na 20 sa ulos. Oh, Pwede. ano ko nila ako sa sina ko kay Miro? Ulitin ako din lang ko nga, kuha na imo, exclusivity, man ibang wali, agente sa Dimuruwa. Hindi ko din mayog na. Wa ko naging sahay nga si Tinta Agente sa Maluwa. Kaya akong propetisa nag-inom, nga alas number of Katolik. Ang silyuhan, mudawat sa minsahe, kaya di man ka masilyuhan, di ka mudawat sa minsahe. Oh, unya, ang uban diha sa Protestant soldier. So, hindi ka hindi proteksyon sa panangbanay tinulungan o katawan. Siya ang niyang ginikanan. Resulta niya siya pag loud cry. Basta tayo sa Biblia, pero wala ka nabutan ka sa Biblia gari. Basahon nila ginato sa kinihan copy nga Bible. As we draw near to the coming of Christ, kaya nakakula kita sa pagbalik, ako nyo oh. More and still more, full missionary work will engage of our efforts. Paspak na sa atong pagbuhat. Dapat sa ibalo nini, nga dunay pagpanilyo. Wa man ta sa ibalo ini, nga dunay day kakong buluhaton sa iglesia. Ang saan buluhaton? Pinasay nga buluhaton sa tuwan. Mao ang pagpanilyo sa 144,000 kaya maulay ginagamiton ang mag-gather ang dakong panon. Kaya 144,000 special kampanili siya. Nga mao gitawag kong first fruit. Ako yung tumatang first fruit. Naisipan ko. Naisipan ko ito dahil yun po din yun. Sige ngon. Ano naman to? Record. Of the number of him that shall be served will be those who have came from Hebrew. Kato mag-compare yun. Oh. Ano to? Of the number of them that shall be served will be those who have come from every nation, kindred, and tongue, and people. Sinagayag, Kapitulo 7, Versikulo 10. Di komentaryohan na siya sa, hindi mo po naisipin, 532. At least nga, matanaw na siya, pag saan ko ni mo ana, sige, mugawot di kung saan ang alislo ni, Sister White. Oh. Sunod. Paunig, ako lang ginagibalik sa ikline. Siya hindi na po malintan. Nga doon na gina akong buluhaton sa tibahan. Unsa? Nga pinasahit nga buluhaton sa atong bisya? Siya. Ang siya ko ba? Patuloy ko itsura na niya, bukas to. Ako mo, saksak. Gawat. Ha? Ano kung ito makubang ko? Sorry. Ako kung makubang ko. Dito daw, hindi ka mo stick ko na. Hindi, wala ka saksak. Ha? Oo. Sipin mo niya, wala. Sipin mo niya. Ako ba na eh? Kaya ang Dilisit pa sa una, kailangan lang nga kung pa rin, bulipot. Israel nga mo, kung lang magulit siya, makuyawan taon, ma. Oo, na yun. Hala eh siya, oh. Kinangakay mo nga. Ano ba? Start. Sa gingon dire, especially in the closing work for the church, tuloy buluhaton ang iglesia. Unsa? In the sealing time of the 144,000, naagi na pagpalilyo niya sulod sa? So lahi na yun, ang 144,000 na din dituha sa sword. Pero ang Great Multitude, diya sa sagingon dire, will be those who have come from every nation, and kindred, and tongue, and people. So, kita na to ang kalahian. So, gubalik yan po na ako na, ang 144,000, siya ang gitawag Israel of today. Kinsa? The Seventh-day Adventist. In order to be purified and remain pure, the Seventh-day Adventists must have the Holy Spirit in their hearts and in their homes. The Lord has given me light that win the Israel of today. Kinsa ang Israel of today? The Seventh-day Adventist. So, sino ang malipay nga diha day gituha ang 144,000. So, diba?
as Enoch was translated to heaven. Ingon na si Enoch, gilalim dito sa langit before the destruction of the world by water. Sa wala pa kayo kipalunong sa Ginoo, gilalim na si Enoch dito sa langit. Oh. So, mao sa so the living righteous, katong mga buhi nga mga balaan, will be translated from the earth before the destruction by fire. So, sa dili pa na ilalim ang ipakanaog, ang hukom sa Ginoong kalayo, kasana lunog man. Kining great multitude, dalhon po na ito kauban sa mga licenses o katong 144,000. Kaya naman kung si Enoch Brother Tinoy, dili ni siya Israelitas. Dili ni siya Hulyo. Kaya kami saan niabot ang Hulyo nga pangalan? Panahon na ni Jacob. Kaya si Enoch, ikapitong niya kaliwatan kita ni Adan. Wala pa Israelite na ito. Pero si Elias, o Elijah, 6 Israelita siya. So, wala ikalainan nila. So, si Enoch, lahi. Siya kay ikapito siya nga kaliwatan gikan kay Adan. Sunod. Taas rin eh. Sinila naka-highlight. Enoch had temptation as well as we. So, si Enoch doon na po yung mga pagsulay sama na to. He was surrounded with a society no more friendly to righteousness than is that which surround us. Huwag kalainan. Oo, huwag kalainan. He was a representative. Asa siya nag-representative? He was a representative of the friends na itong mga balaan. Huling, amin, gapirin. O dahil sa tunga-tunga, kaliwala sa kalaglagan, and the corruption of the last days. So, sa katapusang mga adlaw, for his faithful obedience to God, he was translated. So, mausa, also, the people, matiniganon who are alive, buhay, yung nagpabiling, will be translated. Mabasa na siya sa Testimonies for the Church, Volume 2, 121 paragraph 1. Mga itong mga ebidensya, doon ang mga footnote siya, na mapalo akong asa mabasa. Kay si James Mangod, matod pa niya, nga si Brother Ray, gilipungan ra kuno sila, ito akong ito ato, kay libro kuno ni Hutik akong gamit, ito nga, nakto siya pagpamatuod, dili kay kana lang kuan ba, kanang isuribot lang. Ako pang panty ko, lawa ko naglimbong sa tao, kaya ako maganing bidyuhan, aron matanaw po, mapaluap. Oo, muna akong challenge na dapat, muna buhaton mo, present silang asas ako mga presentation, nga, ako silang dilipungan. Okay, dire. And Enoch was honored in this court. He was translated to heaven without seeing death. And those who will be translated at the close of time. Sunod. Kung si Enoch, naani siya ipalwa sa pagmira nga gigunitan. Diba? Kunya, ang nakasulat sa matang nahon sa palwa sa pagmira nga iyang gigunitan siya to, kung kamot, kanaugan o victory. Mausad kini ang direct multitude. Doon na po sila hindi gunitan nga mga palwa sa palmira. Ato naman sila nakita kayo na, datong may tungod sa paano sila gunitan nga mga palwa po sa palmira. So, pero sila, manikan na to na sila. Kung si Enoch, si Elijah, doon na siya ay white mantle, glorious mantle, maupod ang 144,000. Kung si Enoch nag-dictate o palwas palmira, maupod ang dakong panon. So, dito pasabot si Enoch ang nagrepresentar sa dako nga panon. Si Enoch, wala na kasi natin kamatayon, gihalin sa langit, so wala pang distraction sa kalayo. Ano, tubig. Sino itong great multitude, wala po ni kaagio, kamatayon. Nagikuha ni sila sa tanang banay, tinulungan o katauhan. Ang nagrepresentar ini si Enoch na naguwat, gunit siya palos palmira, maupo na sila nagunit o palwa sa
Palmira. Nga wala po rin sila kasinasig kamatayon. Kaya pagbalik ni Kristo, kato atong una itong ibangsa na to, nga kanang pagbalik ni Kristo, doon ay mga patay, doon na po yung mga buhi. Oo. So man niya, na atong ibasa man yung na pagsugod, kini, sa unang Tesalonika. Pero wanto na palito sa ikatulo. May nata, wala to sa una ang ikaduha. Okay? Dirita. Saan man to? Diri na ta ikatulo. Ano na ta ni? Moses. Kinsa man po ang representahan ni Moses? Kaya kung si Elijah, nag-representar 144,000, nagikan sa 70 Adventist. Ang si Enoch, nag-representar sa dakong panon, nga dinihap sa gikan sa tanang banay, tinulungan o katawhan. Dayon, si Moses, asa man po din siya nag-representar. Kay upat man ikaklase sa mga linuwas ni ato nga, o grupo sa mga linuwas, sunditon ang karon. Sa panahon. Sa Deuteronomio, 35:4. So Moses, the servant of the Lord, alagad man siya sa Ginoo, died there in the land of Moab, according to the word of the Lord. Sa and Moses was 120-year-old when he died. Kailan edad ni Moses namatay? 120. His eyes was not dim. Wala ni dim ang iyang mata. Nor his natural force at ipit. Buong pagkabot, kini si Moses namatay dahil sa natural na kamatayon. Oh. So, bago nga namatay sa natural na kamatayon, naanasakop sa iya. Oh. Ikan sa panahon, ang nasa kaya dan hanggang na sa ulaing mga ilaw. Tanay nga nangamatay sa natural nga kamatayon, nasakop nga data. Si Moses ang nag-representa niya na. Moses sacrificed the resurrected sin. Siya po ni siya ang nakuha sa mga kuwan. Di ba? Si Moses, patay man siya. Oh. Danhawon lang po niya sa Ginoo. Ginala na po niya sa langit. Di ba? Katumay sa Transfiguration, katumay silang, lingon ng mga tinunan. Magtutunlo, maghimo kung payag alang kanimo, alang kang Elias, o alang kang Moses. Di ba may lang kita, di ba? Kalimot lang wasa na ang verse mo basa. Hindi mo yung nagsosya, kaya dapat lalangit. Oo, nag-ilong ba sila na so Moses, the servant of the Lord, died in the Moab. And the Lord, saan hanapin sumpay ka rin. Kini, sa John. Gilugan ba yan siya sa yawa, yung lawas? Yet Michael, the archangel. Isang na Michael, the archangel. See? Jesus Christ. When contending, contending with the devil, he disputed about the body of Moses. Nag-ilog sila sa lawas ni Moses ay ilogan. There's nothing against him, unrailing accusation, but sin. The Lord rebuke thee. Yan din ang gawa nga ang Diyos magabadlong sa mo. So, kay si Moses, siya ang nagsisintar sa namatay nga natural nga kamatayon. Moses, representing those who will be raised from the dead. Hiyatong mga gibanhaw gikan sa kamatayon at the time of the second advent. Siya ang nagrepresentar sa hiyatong mga banhaw gikan sa mga patay sa panahon sa ikaduha nga pagbalik. Mabasa na to ni sa libro nga Prophet and King, page 227, paragraph 2. Lagi kayo mabasa. Dirita, Moses was present to present those who will be raised from the dead at the second appearing of Jesus. Sa writing, kung siya, kini, dahil na, sa Kapitan King, so nagkaya sa mga liturgia. So, dire, Moses upon the Mount of Transfiguration, mali na kung di ko mo. Upon the Mount of Transfiguration was a witness to Christ's victory over sin and death. He represented those who shall come forth from the grave. Si Moses siya ang nag-representar ni Antong mga ligaw gikan sa lugnanan kung banhaw man at the resurrection of the dead sa pagpamanhaw sa mga matarong. May unang mabanhaw katong nanaguhan o
Maayo. Oo. Moses are representative of the rising sun and Elijah of the translated one. Sinto ko no? Si Moses ang nag-representa katong gipanlangaw nga mga balaan o si Elia siya sa ang nag-representa sa lain nga bahin nga maotong wala nakasinatio kamatayon nga maotong 144,000. Dita. So si Moses nag-representa siya nga itong mga tauhan nga namatay ra sa natural nga kamatayon. Okay. Sunod. Dita. Natural death. Si Moses ang nag-representa na. So diri na ka kailan ani? Si Abel. Tama po ni si Abel nag-representa. Ikaupat na ta. So sa Genesis 4:8 matatagili ang ka-entok him. Talk with Abel, his brother. And it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel, his brother, and he slew him. Ano naman, nag-order niya ang iyang igsuon ng mga si Abel. Sa Hebrews 11:4, matatagili, by faith, sinaagi sa pagsuo, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Sinaagi sa pagsuo, naghalad siya nga malabaw pa ka. Excellent. Nga sakripisyo kaysa kang Cain. Bakit itong nagpilong ni Cain, ngawa-nawata ang iyang gihalan. No? Na nagbaba yang now. By which he obtained witness that he was righteous. God testifying on his gift. And by it being dead, yet speaking. Kita pa rin naman tayo, pero ang yung dugo nag-apulsig hapon. Now, so yun ang represent ng two classes. Nag-representa dahil po yung duha ka classes siya ang sabihin. The righteous and the wicked, matarong o dautan. The believers and unbelievers, magtotoo. Which should excel from the full of man of the second coming of Christ. Okay? Abel, the very first Christian of Adam's children, died martir. Mabasa niyo siya sa Mount of Blessing nga libro, 333 paragraph 1. Sinsa si Abel, siya ang pinakauna nga martir o Christian. Abel, the very first Christian of Adam's children, died, namatay ingon nga martir kay gimorder man siya tungod sa iyang pagtuo sa Ginoo. The millions of all the ages who will martyr for their faith. Mabasa na siya sa Great Controversy o Dakong Away 666 paragraph 2. Pero sa ilmong libro nga Dakong Away, lahi matungpig. O lahi tungpig at to. Pero sa English namin, 665 paragraph 2. Minilyon. The millions, ang milyones sa panahon sa tuigan. Kinsa gipang martir sa ilangan pagtuod na may milyon na yung gipang torture tungod silang pagtuod pang patay. Di lang kasi Abel ra tanaw na ko ha. Daghan ba yan katong mga pari gano'n daghan no sa patuoban. Sa luto sa ulat, matay. Sa ato sa mga kwento niya, kita to. Nangutana si Sir White na ining panahula. As we were traveling along, ngayon sa Sir White, we meet a company who also were giving a glorious glory of the place. I noticed, notice ni Illinois, I noticed him as a border of their garment. Iyang na matikdan, nga niya sa ilang robe, sa ilang sinila, doon ay red. Diya sa border, doon ay pula sa border. Their crowns were brilliant. Ang ilang corona, brillante. Their robes were pure white. As we gathered them, I asked Jesus na utana siya ni Jesus. They are so many sila. Yung sa ilang sinila, doon ay reducing nga pula sa sisyan. Masay ito ba? He said, we were martyrs that had been slain for him.
Hiniday ko na sila ang mga martir nga gipangtatay tungod ka Jesus sa ilang pagtuo. Oo, sama kang atil ba? Hindi. Diha uban kanila. Wa ang innumerable, hindi kahapon maihap. Innumerable company of the little ones. Kauban sa mga martir, gikan sa tanang katuligan. Kauban nila ang dili maihap nga company sa mga gagmay, mga kabataan. Kano sa amin na itabo, they also had been nangahin of read on their garment in the writing chapter 18 of Ephesians paragraph 2. Ano maningon nga innumerable company of little ones, dili maihap ng mga kabataan. Panahon ni siya sa martyrdom, Brother Tinoy. Nga ang mga kabataan niya ito, ipangdagbo sa wall, ipagkaon sa leon. Lahat din yung kamatay at yung panahon na sa martyrdom. Mo nang daghan kay ang gipang tatay ino. Ako may mga abortion nga din. Atin na na. Ino po, namin ito ano. Martir mo na. Oh, Ito yung patay. dire. By condemning the people of God to death, He has truly endured the guilt of their blood as it had been shown their hand. In like manner, Christ declared the Diyos of His time, panahon sa mga uliyo, guilty of all the blood of holy men, which there has been shed since the days of Abel. Sugod sa kaadlawanan ni Abel, for they possess the same spirit. Patay man itong mga sumutunod ni Jesus. And we're seeking to do this sermon with these murderers of the prophets. Great controversy. Direta. The last closing conflict. Prior to the last closing conflict, many will be in prison. Daghade ang mapriso, Brother Pinoy. Tungkol silang pagto. Many will be flee from their lives. Daghan ang minikalagyo tungkol sa ilang kinabuhi. Diyan sa mga syudad o sa mga kalungsuran. And many will be martyred for Christ's sake. In standing in the defense of the truth. Daghan di po na Brother Pinoy. Ang mahimong mga martyr ni Kristo ganibarog sila nga dipensahan nila silang pagtuo. Ang kamaturan. You will not be tempted above that you are able to bear. Jesus bore all and far more. Selected ni sige, volume 3, grabe doon sa pwedeng paragraph 4. So, tanan nga mga martir, bukan sa tanang katuigan, maoy girepresentahan ni Abel. Tanan mga martir, yang nagpakamatay sila tungkol silang pagtuo. Di ba, tungkol sa pagtuo si Abel, ni offer siya more excellent than Cain. Auto siya nga gimorder sa iyang brother. Sumasat tanan nga mga martir. In the time of Abel, hangtod on the last day. Pauna siya ang girepresentahan ni Abel. Kaya sa ilang mga border, sa ilang mga sinsit, doon ay red. Doon ay pula dahil sa border ng pasabot nga sila mga martir. So si Abel, siya ang nagrepresentar sa tanan nga mga martir. Sugod sa panahon nila, hangtod na sa katapusan. Abel represented the all martyrs. Okay? Now, last na ni. Here is the throne. Kita din dyan. Ang pinakanool sa trono. Here is the throne are those who were once jealous. Nasibuton din silang pagto. In the cause of Satan. Kaya kuwan ba sila? Natukan Satan. Apan? But who? Slack. Di langsat mo sila. As a brownie from the burning have followed their future. Kaya gikuha naman sila, kaya itong panahon na, gawa pa sila kayo pala sa kuhan. Ang tawag na ito nga kamaturan, nagsunod pa manilang Satan. Pero sa dihang di, kuha sila, sa ligingon.
Yan sa burning, have followed their Savior with deep intense devotion. So, isunod na sila kang Ginoong ito. So, pinilay sila sa panahon ng ni Moses, sa panahon ng mga Israelitas. Yan, naulipon din sila dito sa ito. So, mauni sila, kanang sa unang nga grupo, kinakaduol sa trono. Mauni siya ang grupo ni Moses. Sunod, next. Susunod, mabasa ni mo siya, brad, dito sa Dakong Away, page 500. Siguro siya patawad. Next are those who perfect Christian character in the names of the falsehood of and infidelity. Those who honor the law of God when Christian world declares its voice. Kining nagsunod mo niyang 144,000. No, 144,000. Sunod. And the millions, mga silang mga martir, ang ikatulong nga grupo nga nagsunod. No. And the millions of all ages who were martyred, no, for their faith. And beyond, sunod na po. And beyond is the great multitude. So una, kay Moses, ikaduha, 144,000, ang ikatulo, datong mga martyr sa ilang pagtuo. O ang pinakalas, and beyond is the great multitude, ang dako nga panon. So makita nyo nga lahi-lahi sila. Lahi ang great multitude. Lahi ang mga martyr, lahi ang 144,000, lahi po ang namatay sa natural nga pamaagi. Great multitude which no man could number. Ikan siya sa tanang banay, kinulungan o katawhan. Before the throne, and before the Lamb, clothed with a white robe, and had palm in their hands. Doon na sila palwa nga palmira ng gamot. Revelation chapter 7 verse 9. Their warfare is ended. Natapos na ilang warfare. Their victory. Ang ilang kadaugan. Lidaog. They have run the race. And it reached the prize. The palm, branch, katong palmira in their hand, is a symbol of their triumph. Simbolo na isa, kadaugan. O ang ilang puti nga biski, isa nga, robe, an emblem of the spotless righteousness in Christ, which now in this great controversy, ito is 665 paragraph 1. So, naraan sa Cebuano, nga pagkakuan, sa 500 na siya, page 500 sa Dakong Away. Labing doon sa trono, nahimutang katong mga tao nga sanhi, makugihon sa kausan ni Satanas, apan gitira, sama sa mga agipo, gikan sa nagdilaab nga kalayo, gisunod sa ilang manluluwas nga mga si Kristo, o bahan sa halalong nga gugma sa pag-alagad. Na, direktor gani. Ang sunod, mao ang mga Kristohanon nga nahingpit sa ilang mga pinaiya sa liwanag sa kabakakan o sa dili pagka maunungon kadtong nagpatilungog sa balaod sa Diyos bisan sa Kristohanon nga kalibutan nagpamatuod nga wala na kini di kinahanglan. Ug ang sunod, o ang mililyon sulod sa mga katuigan nga gisakit ingon tungod sa ilang pagtuo sa mga martir. O ang ikapat nga grupo sa unahan, mao ang dako nga panon. Kay mao ba niyang trono sa Ginoo doon na ang una mga grupo ni Moses, ay kaduha ang 144,000, ay katulo ang mga martir, yang ka opat. O sa unahan, mao ang dakong panon sa katawhan nga walay tao nga makaihap sa kadaghanon sa tanan nga kanasuran, kaliwatan o katawhan o sinultihan atubangan nadugli man atubangan sa kordero nga nagbisi o maputi nga sapot kung adunay mga pangma sa ilang mga kamot sila niyang sitinulogy ang ilang pagpakigubat ng sapot nakadaog sila ilang gidalagan ang lumba o nakaangkon sa ganti. Ang mga sanga
sa palwa o salma sa ilang mga kamot mo ay simbolo sa ilang pagdaog o victory, no? Kaya victorious na sila. Ang puti nga mga bispi mo ay simaan sa walay buling nga pagkamatarong ni Kristo nga ilang naangkon karon. Dakong away pahina kinintos. So manis lang atong gitunan si Elias nagrepresentar sa 144,000 nga wala na sa sinapig kamatayon nga mga Israelitas, Israel of today nga mga Canadian Adventist, gusto ka ang 144,000 diya sa Iglesia Adventista del Sitimonia nga mga Israel of today. Sunod, nga grupo, San Enoch. Kung si Elias, wala ka sinatid kamatayon, nag-isintar ng 144,000 nga wala ka sinatid kamatayon, nga mga inunahang bunga, pausap si Enoch, wala ka sinatid kamatayon, nga nag-representa sa dakong panon nga wala dayon dinugad maihap nga gikan sa tanang bagay tinulungan ug katawan. Nga kini sila resulta ni sila sa pagkabig. Oh. Kaya kini mao ni ang social company 144,000 ang group multitude mao ni sila ang resulta sa paglaw crime. So kini nga grupo nag-representa ni siya kay Moses natural nga kamatayon. Sunod, sa mga rising cells, parehas sila. No? Rising cells, kaya ang mga martir, di ba nahamang ako, nag-presentar inyo si Habil. Tanang mga martir of all the ages, lahat din nasakop kay Habil. Okay? So, diha taman atong pagtuon sa dalaang kasulatan. Pero gusto nila ito batahon sa Biblia, nga ang 144,000 ba mo ay mulaw, kaya ang mag-gather ng group multitude na, Sinadayag Kapitulo 14. Ato na matahon, imong Bible. Sinadayag Kapitulo 14. Sinadayag Kapitulo 14. Uno, paingon ta sa Sipi. Iya, kita na kuha niya karon niya sa bukid sa sin. May tindi na gano'n, gano'n sinito ang iso sa tapos kita na ipagpinito sa tao nga goton sa ngayon. Kung sa ngalan sa naman, na silot niya sa ilan na o magawin po ang isa sa pinilitan sila sama sa dagdiro sa pagkakas na tubig sama sa daigig sa